Good morning, Nay! Masiglang bati ni Elise sa inang nadatnan sa kusina na nagkakape. Good morning din naman anak. Kamusta ang pag-apply mo? May tumanggap na ba sa'yo? Usisa ni Nay Carmen. Wala pa nga po eh. Umupo siya sa tabi ng ina't naglalambing na yumakap. Akala ko, once na nakapagtapos ka na ng college, makakahanap ka kagad ng magandang trabaho. Hindi pala ganun kadali yun lalo na kung wala kang backer. Nanunulis ang labi niyang sabi. Kaya niya yun nasabi ay dahil iyon ang palaging nangyayari. Ilan sa mga kasama niya sa pag-a-apply ay natatanggap agad kapag may backer sa likod. Ay, sinasayang lang nila ang isang tulad ko na masipag na maganda pa. Dagdag niya pa upang pangitiin ang ina. Hinagod ni Carmen ang buhok ng anak tsaka dito ngumiti. Ganun talaga ang buhay anak. Wala na tayong magagawa sa ganyang sistema. Basta't huwag ka lang mawawalan ng pag-asa. Meron at meron ding tatanggap na trabaho sa'yo. Positibo nitong payo. Ngumiti siya at tumango. Opo, Nay. Kayo ho, kamusta ho ba sa mansyon ng mga Montero? Masama pa rin ba ang ugali ni Sir Darius? Nagsusungit pa rin ba? Binubugahan pa rin ba ng apoy ang mga katulong sa mansyon? Kapag kuway tanong niya. Kinuha niya ang tasa ng ina mula sa kanang kamay nito at tipid na sumimsim. Pagkatapos ay hinilot-hilot ang kanang palad ng ina. Matapos ibalik ang tasa ng kape. Mabait naman si Darius. Hindi nga lang siya palakibo at ayaw niya ng mga mali-maling trabaho. Matagal na akong naninilbihan sa mansyon, kaya't alam kong mabuting tao itong si Senyorito. Likas na lang yata sa kanya ang pagiging bugnutin. Napapangiting ana si Nay Carmen. Ay, oo nga pala. Anak, naghahanap ng personal na katulong si Sir Darius. Nairekomenda na kita sa sekretarya niya dahil iniisip ko kako na malaki ang pasahod. Makakaipon ka. At saka para ka lang nagtrabaho sa opisina niyon anak. Ang pinagkaiba nga lang walang kahit na pisong kaltas kaya't maganda, hindi ba? Nakalimutan kong sabihin sa'yo kaya nga pala ako umuwi dito sa atin. Buti na lamang at pinaalala mo. Ano anak, gusto mo ba? Kaya mo kaya? Sa sinabi ng inay agad siyang napaayos ng upo. Lumawak din ang ngiti sa kanyang labi. Hindi niya palalagpasin ang oportunidad na mapalapit sa lalaking naging inspirasyon niya kung bakit niya nakayang tapusin ang kursong arkitekto. Abay syempre naman po, Nay. Kailan daw po bang start? Kitang-kinang sa kanyang mga mata, kaya't ang ginang ay hindi mapigilang matawa. Alam kasi nito ang lihim na paghanga ng anak sa panganay na anak ng mga Montero. Anytime, pero bukas na lang at nang makapaghanda ka naman. Saad ng ina na agad niyang sinang-ayunan dahil kailangan niya pa munang labhan ang mga damit. Natambak na dahil sa araw-araw niya ba namang pagpapasa ng resume sa mga kumpanya. Gawin mo na muna mga kailangan mong gawin at ako na may maghahanda na ng agahan natin. Tumayo na ito at ganun din naman siya. Tinipon niya ang maruruming damit at saka yun din nila sa likod ng bahay nila kung saan merong poso. Tinali niya na lang muna ang mahabang buhok bago ibabad ang mga damit. Binabad niya na lang muna yon nang matulungan niyang ina sa paghahanda ng agahan nilang dalawa. Oh, bakit ka pa pumunta rito? Ako na lang dito, tatawagan na lang kita kapag nakaluto na ako. Saway sa kanya dahil pagpasok niya sa kusina, ay agad niyang inasikaso ang uulamin nila para sa umagang yon. Hindi ho ako sanay magtrabaho nang wala pang laman ng tiyan ko. Hayaan niyo na ho kung tulungan kayo. Yumaka pa siya sa bewang ng ina at parang batang humalik sa pisngi nito. Bonding na rin po natin to. Tuwing katapusan ng buwan ko lang po kayo nakakasama kaya gusto ko pong sulitin ang bawat oras na nandito po kayo. Malambing niyang sabi. Naku, naglambing pa. O siya at alam kong hindi ka naman makikinig Nagmana ka pa naman sa tatay mong matigas ang ulo. Pakigawa na lang ako ng sausawan nitong piniprito kong tuyo. Iwan mo na yung ginagawa kong soup dahil hindi naman yan mawawala. Pabiro nitong utos na agad niya namang sinunod. Naggayat siya ng bawang at saka yun inilagay sa maliit na mangkok. Binuhusan niya na rin yun ng katamtamang dami ng suka. Ang mga naluto ng inay isa-isa niyang pinaglalagay sa hapag.
Bagaman sila na lamang ay palagi pa rin napupunong lamesa sa tuwing umuwi ang ginang. Pambawi kasi nito sa nag-iisang bunga ng pagmamahalan nila ng namayapang asawa. Maupo ka na at nang makakain na tayo. Anas din ay Carmen. Tumango siya't hinila ng bangko. Sabay pa silang naupo kapag kuway nagpasalamat ng taimtim sa biyayang nasa harap nila sa umagang ito. Matapos ang maiksing dasal ay kumain na rin sila. Matapos kumain ay binalikan ni Elise ang labahin niya. Gusto pa sana siyang tulungan ng kanyang ina ngunit mariin niya itong tinutulan dahil gusto niyang magpahinga lang ito maghapon dahil palagi na itong pagod sa mansyon. Sumunod na lang ang ginang at mas piniling abalahin ang sarili sa pananood ng mga nakakatuwang palabas sa telebisyon. Bandang 9:00 na rin nang matapos ni Elise ang kanyang mga labahin. Tirik ang araw kaya't sigurado niyang makakapagpatuyo siya ng mga damit. Siya nang naghanda ng tanghalian, pati pa ng hapunan nila. Lahat ng trabaho sa loob ng bahay ay siya na ang gumawa. Minasahin niya pa munang ina bago ayusin ang mga gamit na dadalhin niya bukas. Good night, Nay. Salamat po sa lahat ng sakripisyo niyo sa pamilya nating ito Makakaganti rin po ako. Hintayin niyo lang po akong maipanalong lahat at pangakong magbubuhay rin na po kayo. Mahina niyang pangako sa nag-iisa at pinakamamahal niyang magulang. Pinatungan niya ito ng kumot upang hindi lamigin. Puno ng pagmamahal na hinaplos niya ang noon ng ina at isang magaang na halik pa munang iginawad niya sa noon ng inang nakatulugan na ang ginagawa niyang pagmasahe dito. Hindi naman siya natagalan sa pag-aayos sa mga gamit dahil konti lang naman yun. Isa pa hindi niya planong magdala ng maraming damit dahil mahihirapan lang siya sa pagbibitbit. Sa isang katamtamang laki ng bag niya lang inilagay ang mga gamit. Matapos yun ay naglinis muna siya ng katawan bago ipahinga ang katawan. Kinabukasan ay maaga siyang nagising. Una pa siyang bumangon kaya siya nang naghanda ng agahan nila. Pinagtimpla niya na rin ng kape ang ina at sinandukan to ng pagkain. Hindi naman anak halatang excited ka ha? Birong sabi ni Carmen nang bumungad kagad ang agahan sa kanya pagpasok pa lang sa kusina. Abay sino po bang hindi? Pribilehiyo makapasok sa mundo ng isang tanyag na Darius Montero. Birong wika niya. Ay sus! Saad na lang ni Nay Carmen na natatawa sa birong iyon ng anak. Sa kabilang banday aligagang mga katulong sa paghahanda ng agahan ng pihikang binata na si Darius. Takot ang mga katulong na magkamali dahil tiyak ng mga ito na katakot-takot na sermon ang matatanggap nila sa panganay na anak ng kanilang senyor at senyora. Magandang umaga po, Senyorito Darius. Sabay-sabay pang bati ng mga katulong nang bumungad na sa kanila ang bulto ng isang matigas at matipuno nilang amo. Hindi pa ba gising sila mama at papa? Animoy nagyayelo ang bawat salitang iyon ng binata dahil sa kilabot na dulot nun sa mga kasambahay. Hindi pa po, Senyorito. Si Celeste na bagaman taon na rin nagsisilbi sa pamilya ay hindi pa rin maiwasang hindi kabahan sa tuwing ang binata na ang nasa harapan. Kunot ang noong naibaling ni Darius ang tingin sa babaeng sumagot. Akma pa lang sana siyang magsasalita nang dumating na si Mariano, ang ikalawa sa 3 anak ng mag-asawang Montero. Tinatakot mo na naman sila Tumabi si Mariano sa kanya at prenteng kumagat sa kinuhang pandesal na isinawsaw pa sa kanyang kape. Oo nga naman, kaya mas gusto nilang wala ka kasi para kang dragon. Segunda naman ni Achilles. Nakasunod lang ni Mariano na nagising at nagtungo sa hapag. Bubuka pa sanang muli ang bibig ng kanilang bunso nang masama niya itong tignan. Not a word, banta niya. Natatawa na lang na sumunod si Achilles. Itinaas pa nito ang 2 kamay na parang sumusuko bago hilahin ang nasa harap na bangko. Sunod na ring dumating ang mag-asawang Rafael at Rebecca. Inutusan na ng mga ito ang mga katulong na magsipagkain na rin. Diba may nahanap ng makakatulong mong sekretarya mo? Asan na ba yun? Usisa ni Mariano sa kalagitnaan ng pagkain. May nakikita ka ba? Malamig na tanong ni Darius pabalik. Anak, maayos na nagtatanong ang kapatid mo? Mahinahong sita ni Senyora Rebecca sa panganay nila ng asawa. Ngumisi tuloy si Mariano nang ibaba ni Darius ang kutsara at blankong tumingin sa kanya. She's not here. Papunta pa lang. Tamad na tugon ni Darius.
Tumango-tango ang nangaasar na si Mariano. "Chicks ba yun, bro?" tanong nito. "Mariano?" Ngayon ay ito naman ang sinita ng ginang. Sa magkakapatid, ito ang pinakamahilig sa babae. Paiba-iba ito ng nobya. Animoy nagpapalit lang ng damit sa pakikipagrelasyon. Palibhas ay wala pang babaeng nakakagawang patinuin to. "What? Nagtatanong lang naman ako dito sa pinakang tanyag ninyong panganay. May mali po ba doon ha, mama?" "Kuya." Siniko na ni Achilles si Mariano upang senyas ang tumigil na ito. Dahil baka magkatensyon pa lalo pat hindi na maipintang mukha ni Darius. Pati na ang kanilang ama na bagaman tahimik ay dragon kong magalit. Hindi tulad ng ina nilang sobrang mahinahon. Okay. Mali na naman ako kahit nagtatanong lang naman." Naiiling itong sabi tsaka si Achilles tinapik upang ipabatid dito na hindi siya ang gagawa ng ikakasira ng tahimik nilang agahan. "Nawalan na ako ng gana. I'm done." Pinunasan lang muna ni Darius ang bibig bago tumayo. "Excuse me." Magalang na paalam niya sa mga magulang. Napapabugan na lang tuloy ng hangin ng mag-asawa. "Kailan ba ulit tayo magkakaroon ng tahimik na almusal? Yung walang pikunan. Ikaw naman kasi Mariano, puro ka nilang kalokohan." Nangungunsuming anas ang senyor. "Kasalanan ko na naman." Nawalang mapaglarong ngiti sa labi ni Mariano. Naibaba nito ang kutsara at walang paalam na iniwan ng hapag. "Kumain na lang po tayo," ani Achilles. Ginagap nito ang palad ng nalulungkot na ina at matamis ditong ngumiti. Kailan ba talaga magkakaayos ang kapatid mong yon? Nang dahil lamang sa isang babae ay nasirang magandang samahan nilang magkapatid. Malungkot na tura ni Rebecca. Hinagod na lang ito ng asawa sa likod kapag kuwa'y ipinagpatuloy na lamang nilang agahan. Bandang 4:00 ng hapon nang makarating sa mansyon ng mag-inang Elise at Carmen. "Nay Carmen, buti naman po't nandito na kayo." Sinalubong sila ni Celeste at ng 3 pang mga kasama nito. Pinagkukukuha na rin ng mga ito ang mga dala nilang gamit at pasalubong. "Mukhang marami na naman kayong kwento ha." Nangingiting hula ng ginang. "2 araw lang po kayong nawala pero parang 1 buwan mahigit yung pasakit. Grabe si Senyorito Darius eh. Abay bumahing lang nung tumambay sa library eh. Napagbintangan na kaming hindi naglilinis ng maayos. Sisisihin ba naman kami dahil lang sa pagbahing niya? Ang unreasonable niyang amo. Kahit pa siyang pinakagwapo sa 3 magkakapatid, nakakainis pa rin siya." Litanya ni Celeste. Lihim tuloy na pangiwi si Elise matapos marinig ang mga tinura ni Celeste na matanda lamang sa kanya ng 1 taon. "Hindi pa kayo nasanay sa amo nating yan. Ay siya nga pala, asaan sila senyor at senyora?" Kanina pang inililibot ni Nay Carmen ang mata sa paligid ng mansyon pero hindi matagpuan ang mag-asawa sa paligid. "Ay naku, kanina pang umalis. Isinama ni Senyorito Achilles. Nagkaroon na naman kasi ng tensyon sa pagitan ng magkapatid." Saad ni Celeste. "Hay, ewan ko ba naman sa 2 yun. Matagal na namang tapos ang pangyayaring yun. Kapwa silang hindi pinili ng babae. Ano ba naman yung tanggapin na lang na parehas silang talunan? Dinaig pa nila mga bata?" Anang ginang. "Nay Carmen, baka may makarinig sa atin na malalagot tayo." Kabadong paalala ni Carla. Isa rin sa mga katulong sa mansyon ng mga Montero. Ito ang pinakang bata at pinakang kinakabahan kapag nasa malapit lang ang magkakapatid. "Ay, oo nga pala, may mga kamera dito." Natampal na lang ni Nay Carmen ang bibig na kung minsan ay walang kapreno-preno. "Oh shit, marami pang gagawin. Pakisamahan na lang Celeste itong anak ko sa magiging kwarto niya ha. Doon sa may malapit sa kwarto ni Senyorito Darius. Doon ang itinurong kwarto na ukupahan ni Elise ng madaling mabibigyan ng utos kapag merong kailangan si Senyorito." "Sige po, tara na Elise." Inakay na nito ang dalaga patungo sa silid na sinabi ng ginang. "Wala ka pa namang ibang gagawin sa ngayon, kaya makakapagpahinga ka pa kahit papano. Hihintayin mo na lang na tumunog yung intercom. Hudyat to na kailangan ka ng magiging alaga mo. Kailangan alerto ka sa pagsagot nang hindi matusta kapag binugahan ka ng apoy."
Naroroon na sila sa loob ng silid at isa-isa nang ipinaliliwanag ni Celeste ang mga kailangang tandaan ni Elise sa trabaho. Hindi naman siguro ganun kasama ang ugali niya. Ina-exaggerate niyo lang siguro yung mga actions niya. Pakunwaring anya. Ngunit ang totoo ay ipinagtatanggol niya lang talaga ang binata. Kahit na maging siya'y makailang beses na rin nasusungitan ni Darius kapag sumasama siya sa kanyang ina sa tuwing may okasyon sa mansyon. Asus, parang hindi ko alam na may gusto ka kay Senyorito Darius, kaya kung todo tanggol ka sa kanya. Tudyo nitong ikinatameme niya. Halata ka masyado be, paliwanag nito. Nakamot niya na lang tuloy ang batok. Wala na rin naman siyang makapang salita. Ang cute ng pagkaka-interior nitong kwarto, ang aliwalas tignan. Namamangha niyang inilibot ang tingin sa palibot ng silid na yun na tutuluyan niya. Hanggat nasa poder siya ng mga Montero. Akma niya palang sanang ididikit ang pangupo nang biglang tumunog ang intercom na naroroon sa ibabaw ng table. Ay Diyos ko, nakakagulat naman tong intercom nila. Makabasag eardrum sa lakas. Bulalas niya. Nasalo niya pa ngayon tumatambol na dibdib. Kinalma niya na muna ang sarili bago sagutin ang tawag ng pagsisilbihan niya na agad niyang pinagsisihan dahil halos masira ang eardrums niya sa lakas ng boses ni Darius mula sa kabilang linya. Senyorito naman, ang sakit sa tenga. Ngiwing reklamo niya nang ibalik sa tenga ang telepono. What did you just say? May inis sa tono ng binata na nagbigay kaba sa kanya. Naku, namali lang po siguro kayo ng rinig. Ano nga pong kailangan nyo? Get in here. Po? Are you deaf? Ay hindi ho, normal akong inirin ni nanay. Sagot niya. Nagtaka lang siya nang mawala sa linyang binata. Problema noon. Nagkibit-balikat na lamang siya bago pa siya pumunta sa kabilang kwarto kung nasaan naroroon si Darius. Senyorito, nandito na ho ako. 3 beses din siyang kumatok sa pintong yon bago siya pagbuksan ng binatang. Bagaman ubod ng gwapo, ay simbakol naman ang mukha. Ngiwi ang labi niya nang itaas ang kamay na animoy nanunumpa. Good afternoon, Senyorito Darius. Sinikap niyang matamisin ang ngiti. Ang kaso hindi niya magawa-gawa dahil sa dilim ng tinging ibinibigay sa kanya ng binata. Anong ginagawa mo kanina? Ba't ang tagal mong sagutin ang tawag ko sa intercom? Malamig ang baritono nitong boses na tanong sa kanya. Nilinis niya biglang lalamunan. Nakapa niya rin ang lalamunang pakiramdam niya biglang natuyuan. Nagulat po kasi ako kanina kaya... I don't need your excuses. Ang tanong ko bakit ang tagal mo? Balis nitong putol sa kanya. Hindi tuloy siya makapaniwalang tumingala muli sa binata. Sagot ko po yun, hindi rason. Giit niya. Who the hell gave you the permission to speak? Masungit nitong tanong sa kanya. Naiiling at naituro niya pang isang daliri dito. Nakakaloko kayo, senyorito ah. Hindi ba't nagtatanong kayo kaya sumagot ako? Tos bawal na pala ngayong sumagot dahil ayaw niyo naman pala. Tanong ko rin po kayo. Okay lang po ba kayo? Nagtatakles ang tanong niya rito pabalik. Pinamewangan niya pa ito. Nagmistulan siyang nanay na pinagagalitan ng anak. Oo nga't humahanga siya kay Darius pero hindi ibig sabihin nun na magiging sunod-sunuran na siya rito. Hindi mo yata gustong tumagal sa trabaho eh. Saad nitong nagpawala sa tapang niya. Ano po palang kailangan nyo? Kimingiti ang umukit sa kanyang labi. Ayaw niyang masisante agad-agad. Kailangan niyang magkaroon ng ipon dahil kung sakaling hindi siya swertehin sa propesyong nais, ay magtatayo na lamang siya ng sariling negosyo. Bigasan ang plano niya dahil yun ang pinakang patok, lalo't pang araw-araw na pangangailangan yun ng tao. Matagal bago sumagot si Darius. Matama niya na lamang na pinagmamasdan ng dalagang hanggang dibdib lamang niya. Kilala niya ito dahil palagi itong sinasama ng kanilang mayordoma kapag merong mga espesyal na pangyayari sa loob ng kanilang mansyon. Pasok, tipid na utos ni Darius. Umatras siya't nilakihan ang pagkakabukas ng pinto. Bagaman kinakabahan, ay pumasok agad ang dalaga. May iuutos po kayo sa akin? Tanong niya kagad. Hindi ito sa kanyang sumagot.
Kinuha lang nito ang laundry basket na mabibilang lang sa daliri ang laman at saka yung dinala sa harapan ng drawer. Tumaas na lang bigla ang isa niyang kilay nang walang pakungdangang ipinaglalagay ni Darius ang mga maong na pantalon, maging ang makakapal nitong jacket sa laundry basket na halos pumuno doon. Malinis yung mga yan kaya bakit niyo nilalagay sa laundry basket? Hindi niya mapigilang hindi yun dito itanong. Hindi ko trabahong magpaliwanag. Labhan mo ang lahat ng ito. Sira ang washing kaya't mano-manuhin mo. Utos nitong nagpalaglag sa panga niya. Hindi naman sa kanya mahirap ang ipinapagawa nito. Ang kaso hindi naman marurumi ang mga nais nitong palabhan sa kanya. Parehab ko kaya tong isang to. Ang sakit sa bangsa. Kung pwede niya lang sabihin ang mga sinabi ng kanyang isip. Kaso pinipigilan niya dahil baka tuluyan siyang alisin ng binata sa trabaho. Isama mo na rin yung cover ng kama, maging yung mga comforter, tsaka itong mga kortina. Maalikabok na rin kaya palitan mo. Dapat bago maghapunan tapos mo nang gawin ang mga pinagagawa ko dahil may gagawin ka pa. Striktong bili ni Darius bago doon iwan ang dalaga. Kita mo itong lalaking to, buwisit. Paano ba ako nagkagusto sa siraulong gaya mo? Kung pwede nilang tirisin ang binatay baka kanina niya pang ginawa. Napapakamo tuloy siya ng balingan ng mataas na kortina. Paano kita ngayon tatanggalin? Kung hindi ba naman sirang ulo ng isang yun Konsumidong saad niya. Hay, first day pa lang, pasakita na. Nasabunutan niya na lang ang sarili at imbis na magreklamo ay ginawa niya ng paraan kung papaanong mapapalitan ang kortina. Pagbuga na lang talaga ng hangin ang palagian niyang ginagawa kapag hinahapo na siya sa pagod. Ang lalaki at ang kakapal ba naman ng mga pinapalabhan sa kanya ni Darius? May washing naman misa, bakit minamano-mano mo ang paglalaban yan? Tinig yun na nagmumula kay Mariano. Papasok na kasi sana ito sa loob ng mansyon nang mapansin. Bukas ang ilaw sa likod, kaya't nilapitan at doon ay nakita ang dalagang naglalaba. Mabilis na naibaling ni Elise ang tingin sa lalaki. Butil-butil ang pawis niya sa noo at basa na rin ang damit niya ng pawis. Ikaw pala yan, Elise. Lumawak ang ngiti sa labi ni Mariano nang mapagsino ang dalaga. Bakit dito ka naglalaba? Tanong muli nito. Hay nako senyorito, yung kuya niyo kasi. Hindi ko malaman kung ano bang trip niya sa buhay. Malinis naman itong mga gamit, pinalabhan pa. Gusto yatang nahihirapan yung mga tao niyo rito sa mansyon Sagot niya rito. Nakapa niya na lang ang mukha nang mapako ang mga mata ng binata sa kanya. May dumi po ba ako sa mukha, senyorito? Doon lang tila natauhan ng binata. Napakurap-kurap pa ito at napakamot sa batok. Sorry, ang laki kasi ng ibinago mo Nung huling punta mo rito, mukha ka pang manang. Ay, grabe naman. Ismid niya. Kumain ka na ba? Tanong nito kapag Juan. Sasagot pa lang sana si Elise nang dumagundong ang galit na boses ni Darius. Ano na naman kayang problema ng isang to? Kabadong tanong ni Elise sa kawalan. Lihim na lang siyang nagulat nang humarang sa harap niya si Mariano. Anong ginagawa mo? Isang matalim at masamang tingin ang ipinukol ni Darius sa kapatid. Nagtangis na lang ang kanyang bagang nang mas itinago pa ni Mariano sa likod ang dalagang nagsisilbi sa kanya. Ikaw ang dapat kong tinatanong. Anong ginagawa mo? Malaman ang tanong na yun ni Mariano. Tumabi ka. Nagbabanta ang maotoridad na tonong niya ni Darius. Ngunit hindi man lang natinag ang kapatid. Ngumisi pa ito na tila ba naghahamon. Anong gagawin mo kapag hindi ako sumunod? Naputo lang sasabihin pa sana ni Mariano na sa isang iglap ay nagawang patamain ni Darius ang kamao sa panga nito. Ay! Diyos ko! Maaga pang ginawang pagdalo ni Elise na wala ng balansing binata. Ayos ka lang ba? Puno ng pag-aalalang tanong niya. Putok ang ibabang labi nito sa lakas ng suntok na natanggap mula sa kapatid. Baliw ka na ba? Walang ginagawa sa iyo yung tao na nanununtok ka na lang bigla. Asik niya na balingan si Darius. Ang kaso, napaigik na lang siyang bigla nang marahan siya nitong inilayo sa kapatid. Sa akin ka susunod. At hindi sa lalaking yan. Pumasok ka na nga sa loob. Mariing utos sa kanya ni Darius. Gusto niya nang maiyak sa higpit ng hawak nito sa kanya. Babae lang bang kaya mo?
Animoy walang nangyari nang maangas na tumayo si Mariano. Pinunasan pa nito ang labi at walang takot na pinantayan ng titig ng nakatatandang kapatid. Hindi mo ko magagawang paatrasin, Darius. Seryosong turon pa nito. Hindi mo nagugustuhin maging kaaway pa ako, Mariano. Wala akong awa sa mga nagiging kaaway ko. Sambit ni Darius na magaman kalmado na ngayon ang mukha, ay naroroon pa rin ang isang bahagi ng mukha nito ang bangis. Matatakot na ba ako, ha kuya? Mapang-asar at puno ng sarkasmong tanong ni Mariano sa kanya. Nawindang na lamang si Elise nang mabilis na binunot ni Darius ang barel mula sa tagiliran nito at walang pag-aalinlangang kinalabit ang gatilyo noon. Ah! Mama ko! Natakpan niya na lamang ang tenga matapos umalingaw-ngaw ang putok ng barel. Diyos mio! Aatakihin ako sa puso sa inyo Mangyak-ngiyak niyang sabi. Laking pasasalamat niya dahil kahit papano ay nagawang ilagan ni Mariano ang makailang ulit na pagpapakawala ni Darius ng bala. Nagulantang naman ang mga tao sa loob. Gusto sanang lumabas ni Rebecca upang alamin kung kanino galing ang putok ng baril, ngunit mariin itong tinutulan ng asawa. Tanging si Senyor Rafael lamang ang lumabas. Anong nangyayari dito? Mariano, Darius! Galit ang tonong yon ni Senyor Rafael. Nagpalipat-lipat pa ang tingin ni Rafael sa dalawang anak. Habang natatakot na dalaga, ay napako na lamang dun sa kinatatayuan. Ni hindi na magawang gumalaw dala ng pinaghalong gulat at takot. Anong nangyari? Dumagundong na ang malalim na boses ni Mariano. Senyales na nauubusan na talaga ito ng pasensya. Napakamot sa sariling buhok si Mariano bago napipilitang sumagot sa tanong ng kanilang ama. Yung panganay niyong palaging nagsisimula ng gulo Kita niyo naman papa, siyang may hawak ng armas at hindi ako. Ani Mariano kaya't ang tingin ni Rafael ay naibaling sa panganay niyang anak. Humakbang to palapit kay Darius tsaka inagaw ang hawak na barel. Kung magpapatayan kayo, huwag niyong gagawin dito sa loob ng pamamahay ko. Papatayin niyo sa matinding konsumisyon ng mama niyo. Hindi niyo na kami binigyan ng katahimikan. Maayos namin kayong pinalaki kaya't hindi ko maintindihan kung bakit kayo ganyan sa isa't isa. Magkadugo kayo. Iisang sinapupunan lang ang pinanggalingan nyo. Kaya't bakit? Huwag nyo nang hintayin na may mangyari pa sa babaeng mahal natin bago nyo maisip ang lahat ng mga mali ninyong ginagawa. Hindi na kayo mga bata. Iayon nyo yung edad nyo sa mga kilos at galaw nyo. Mabigat at masama ang loob nitong sabi. Kapwa pa muna nitong sinulyapan ang dalawang anak bago nadidismayang iniwan. Nakabibinging katahimikan ang namutawi sa tatlo bago yun basagi ni Darius. Elise, pumasok ka na sa loob. Maotoridad na utos ni Darius sa dalagang nakatulala na. Bingi ka ba? Singhal niya rito. Oo. Parang maamong tupang sumunod si Elise. Hindi niya na tinapunan pa ng tingin ng dalawa. Dire-diretso lamang siyang umalis doon. Nay, parang hindi ko po kayang tagalan ng trabaho ko dito. Nanghihina ang kanyang mga tuhod nang makapasok sa inuukupan nilang silid. Parang bata siyang nagsumbong sa magulang matapos silang pagpahingihina ng mag-asawa. Gusto mo na bang umalis dito, anak? Naaawa si Carmen sa itsura ng kanyang dalaga. Namumutla kasi ang natural na mapula nitong labi. Pero sayang naman po yung 100,000 na hindi ko pa nga nahahawakan. Mabilis niyang sabi nang maalalang sobrang laki nga pala ng buwan ng sahod niya. At ni piso doon ay hindi niya pa nahahawakan. Kaya't hindi pwedeng umalis siya kagad. Ayaw niyang umuwi ng butas ang bulsa. O tiisin mo na lang muna yung magkapatid na parang mga leon na tigre. Sabat ni Celeste. Or di kaya, paibigin mo. Saad ni Carla kaya't naibaling nilang tingin dito. Bakit? Opinyon ko lang naman. Paliwanag nito. May point itong bunso nating kasama. I-try mo, Elise. Pagsang-ayon ni Celeste. Nako, tigilan niyo yan ha. Marami silang kaaway sa negosyo. Baka mamaya madamay lang ang anak ko. Saway ni Nay Carmen pero si Elise ay napaisip ng husto sa sinabi ni Carla. Tama.
Paiibigin kong amo kong yan ng bumait. Anang kanyang isipan. Excited tuloy siyang natulog. Kinabukasan ay inunahan ng Elise sa mga kasama sa paghahanda ng agahan para hindi na siya makipagsiksikan pa. Alam niya kasing maaga ang pasok ni Darius sa sarili nitong kumpanya, kaya mas inagahan niya ang gising. Sanay si Darius sa kanin kaya't nagsaing na muna siya bago gawin ng ulam. Nagtimpla na rin siya ng purong kape at nang matapos ang hinahanda niyang agahan ay dinala niya yun sa taas kung saan ang kwarto ng binata. Bahagyang nakabukas ang pinto ng datnan niya kaya't hindi na siya kumatok. Lagaslas ng tubig ang una niyang narinig pagpasok sa loob. "Senyorito, nandito na po yung agahan niyo," imporma niya. Sinadya niya pang lakasan ng boses upang marinig kagad ng binata pero wala siyang narinig na sagot mula dito. Kaya't hinayaan niya na lang at ipinatong na lang sa center table ang dalang agahan. "Masyado pang maaga," saad ni Darius sa tapos ng maligo. Dahan-dahan pa ang ginawang paglingon ni Elise. Dala ng kabang ngayon nagpapahina na naman ang tuhod niya. Sunod-sunod na lamang siyang napalunok nang bumungad sa mga mata niya ang perpektong hulma ng binatang. Minsan niya nang hinangaan. "Alam ko kasing maaga kang papasok, kaya mas inagahan ko. Mag-breakfast ka na." Laking pasasalamat niya na hindi siya nautal. Papal pa kasi ang plano niyang paibigin to kung uutal-utal siya na para bang laging takot. "Masyado yang marami, hindi ko mauubos yan," masungit nitong sabi. Tinalikuran siya nito at parang hangin lang siyang dinaan-daanan habang naghahanda sa pagpasok sa trabaho. "O edi tutulungan ko kayong maubos to?" Suwestyon niya. Tamad lang siyang sinulya pa ni Darius bago sumagot. "Bahala ka." Napapalakpak siya dahil hindi ito tumanggi. Naiiling tuloy si Darius na panaka-naka ang ginagawang pagsulyap sa dalaga. Nakakapanibago ang siglang ipinapakita nito. Panay din itong ngiti na ikinaiirita niyang minsan. "Pwede, itiko mong bibig mo. Nakakairita ang sagwa mong ngumiti." Kunot ang noong puna niya sa dalagang pansin niyang nagpapakyut sa kanya. Rumolyo naman ang mga mata ni Elise at otomatiko ang pagbusangot ng magandang mukha. "Ikaw nga ang pangit ng mukha pinuna ko ba?" "You don't have to because I'm not." Baliwalang giit ni Darius. "Ay! Ang yabang, porket maganda ang lahi." "Not one word, kumain ka na." Mapagmandong utos ni Darius dahil gusto niyang makakain ng tahimik. Sungit! Mahinang usal ni Elise na hindi naman nakatakas sa matalas na pandinig ni Darius. Ngunit hindi naman nagkomento pa. Matapos kumain ay niligpit na ni Elise ang pinagkainan nila. Handa na sanang lumabas ang magsalita si Darius na naglalagay ng relo sa kaliwang kamay. "Lock the door." "Po? Bakit?" Sa hindi maipaliwanag na damdamin ay biglang tumambol ng malakas ang dibdib ng dalaga. Kunot naman ang noon ng binata nang tapunan niya ng tingin ng natangan na namang dalaga. Gayong inuutusan niya lang naman ito. "Lock the door before you leave, idiot." "Ah, yun pala. Sorry, senyorito." Nag-init ang buong mukha niya sa pag-isip na merong masamang plano sa kanyang lalaki. "Kung ano man ang nilalaman ng kokote mo, itigil mo dahil hindi ako kumakain, lalong hindi pumapatos ng hipon. Now leave." Itinuro pa ni Darius ang pinto. "Assuming ka naman, di rin naman kita type no. Mas gwapo pa nga sa inyo si Senyorito Mariano eh." Dala ng naapakang pride kaya niya yun nasabi. Pero agad niya rin yung pinagsisihan ng dumilim bigla ang gwapong mukha ng lalaking paiibigin niya nga pala. Hindi gagalitin lagi. Tila nagpanting naman ang tenga ni Darius. Humakbang to papalapit sa dalaga kaya't walang ibang nagawa sa Elise kung hindi ang umatras hanggang sa masukol ng binatang masama ang tingin sa kanya. Bakit na naman?" Pakiramdam niya ilalabas ang puso niya sa lakas ng kabugnon. Napahigpit din ang hawak niya sa tray ng pinagkainan nila. Paano ba naman kasi ang lapit-lapit na ng mukha nila sa isa't isa. Tipong isang maling galaw niya ay magtatagpo kagad ang mga labi nila. Sinusubukan niya itong itulak pero hindi man lang ito natinag. Sa laki at asban naman ito ay imposible talagang mapaatras siya.
Don't you dare even compare me to that bastard again. Mas lamang ako sa tarantadong yun, kaya't wag mo nang tatangkain pang ikumpara ako sa kanya. Nagkakaintindihan ba tayo? Hindi ko naman kayo kinukumpara. Giit niya. Mariin niya lang na naipikit ang mga mata nang ihampas ni Darius ang isang palad sa pader. Nagkakaintindihan ba tayo? Ulit nito. Oo, promise, hindi na. Maluha-luha sa kabang sagot niya. Napangiwi na lang siya nang pingutin nitong nananahimik niyang ilong. Aray ko naman, masakit! Reklamo niya nang pakawalan na nito ang ilong niyang napagbalingan nito. Parusa mo yan, labas na. Anito, hindi na lamang siya kumibo. Tahimik na lang siyang lumabas at hindi na nag-abala pang sundin ng bili nitong ilak niyang pinto bago lumabas. Oh, napano ka't panay ang himas mo dyan sa ilong mo? Takang tanong ni Celeste nang saktong lumingon ito sa kanya pagkalagay niya ng tray sa lababo. Wala, wag mo nalang intindihin. Si nanay nga pala nasaan? Tanong niya't hinilang isang silya, tsaka doon prenteng umupo. Maagang namalengke kasama si Carla. Bakit nga palang aga mo? Pagising namin wala ka na sa higaan mo. Usisa nito tsaka ibinilik ang atensyon sa hinahandang agahan. Kasi 'di ba alam ko na yung schedule ng bugnuting alaga ko. Sagot niya. Ang laki naman ng inaalagaan mo. Natatawang anas ni Celeste, kaya't maging siya'y natawa na lang din. Naku, sinabi mo pa. Mamaya nga gagawa ulit ako ng pagkain niya. Tinatanggap ko kasi ng buo yung hamon mo na paibigin ng bakulaw na yun. Sasarapan ko ulit yung ihahanda ko. Baka madala sa pagkain eh. Malay mo naman bumait. Anas niyang ikinatuwa naman ni Celeste. Nag-appear pa ang dalawa at naglatag ng magiging pusta. Sakaling magtagumpay si Elise sa planong mapaibig ang panganay ng mga Montero. Para ba kay Darius sa mga iyan, iha? Agad na naibaling ni Elise ang tingin sa ginang. Hinahanda niya na kasi ang pananghaliang dadalhin kay Darius. Kaya hindi niya namalayan ang paglapit sa kanya ng senyora. Opo. Sinobrahan ko naman po yung niluto kong Bicol Express para po matikman niyo rin po yung specialty ko. Ganun ba? Matamis itong ngumiti sa kanya bago abutin ang isa niyang palad. Alam kong hindi madali ang hihilingin ko sa iyo, iha. Pero sana'y pagbigyan mo. Ano po yon? Patinuin mo ang anak ko. Diretsahan itong sabi. Po? Senyora, hindi ko alam kung magagawa ko po yan. Bugnutin at pikon pa naman po yung anak niyong panganay. Parang gusto lagi ng gulo Tsaka hindi po ba, parang suntok sa buwan ang gusto niyo? Napapakamot ulo niyang sabi. Napangiti tuloy si Rebecca dala ng pagkagiliw sa kanya. Noon pa man ay gusto na ni Rebecca ang dalaga. Mabait kasi to't mapagmahal sa magulang. Plus point na lang ang gandang taglay ni Elise. Hindi naman to libre, iha. Babayaran kita ng doble pa sa sahod sa'yo ng senyorito Darius mo. Basta, pagbigyan mo lang ako. Naglalambing nitong pilit sa kanya. Senyora, hindi daw po siya papato sa hipon Ngiwing-giit niyang nagpagulat dito. Sa ganda mong yan, nagawa kang ikumpara ng anak ko sa isang hipon? Hindi makapaniwalang sambit nito. Tumango naman siya bilang sagot. Opo, walang tabas dila ni Senyorito Darius. Anya, pero susubukan ko po. Sayang din kasi. Nahihiya siyang ngumiti samantalang ang ginang ay tuwang-tuwa sa pagpayag niya. Naku, salamat, iha. Sumabay ka na lamang kay Achilles nang hindi ka maligaw sa pagpunta mo doon, ha? Aalis din kasi ang bunso kong iyon kaya sa kanya na kita ipasasabay. Anito. O sige po. Binitbit niya ang pinaglagyan ng pagkain tsaka lumabas na't hinintay na lamang na sumunod si Achilles. Mukhang sobra yung dala mo para kay kuya. Punak agad ni Achilles nang makalabas. Plano kong patabain yung kuya mo. Balik biro ni Elise. Pumasok na siya sa loob ng sasakyan matapos siyang pabuksan ni Achilles ng pinto. Sa magkakapatid ay ito ang kaedaran niya. Pareha silang 25 pero mas matured siyang mag-isip kumpara dito na may pagkaisip bata. Sa bakang katawan nun,
Kaya kahit gaano karaming pagkain ang ihain mo, hindi yung tataba. Anito. Pero kung ako, malaki yung posibilidad. Kumindat ito sa kanya at matamis na ngumiti. Namuka? Inirapan niya ito at mahinang binatukan. Sadista ka pa rin talaga. Reklamo nito na inirapan niya lang ulit. Magmaneho ka na nga. Kunyari istriktang utos niyang mabilis naman itong sinunod. Sa kabilang banda, panay ang hilot ni Darius sa sentido habang isa-isang tinitingnan ang mga papel. Hindi niya kasi nagugustuhan ang presentasyong ipinaliliwanag ng sinasabing pinakang magaling na architect ng departamento ng mga ito. Nasabi pang magaling ngunit hindi naman magawang kunin ang kiliti ng mga mata niya. May problema po ba, sir? Kabadong tanong ng babaeng napilitan lang na mag-present ng gawa dahil ayaw ng mga coworkers nito. Ang rason ay takot na masinghalan or worse ay tanggalin sa trabaho ni Darius. Walang pinagkaiba ang mga disenyong yan sa mga lumalabas na designs ng building ngayon dito sa Pinas. Ang sabi ko yung walang magiging katulad. I need a unique design, hindi ang basurang gaya nito. Itinapo niya mga papel dala ng inis at pagkadismaya. Sir, magpe-present po ulit ako ng bago. Nagkanda utal nitong sabi habang isa-isang pinupulot ang nagkalat na papel. No, pack your things. You're fired. Itinuro niya ang pinto na nagpangilid sa luha ng babaeng arkitekto. Sir, please, kailangan ko po ng trabahong to. Ako lang ang inaasahan ng mga kapatid ko eh. Hindi po ako pwedeng masisante. Pinagkiskis nitong pinagdikit na palad at doon mismo sa harap niya ay lumuhod to. Iyon ang aktong nabungaran ni Elise. Hala, ba't ka nakaluhod dyan, miss? Mabilis niyang ipinatong sa nakitang lamesa ang dalat dinaluhan ng babae. Get the hell out of here, Elise! Dumagundong na naman ang nakakatakot na boses ni Darius, pero hindi doon nagpatinag ang dalaga. Ayoko, hindi ako aalis. Ba't naman kailangan mong gawin to sa mga empleyado mo? Lahat na lang dinadaan mo sa init ng ulo eh. Pinantayan niya ang tinging ipinupukol sa kanya ng binata. Hindi niya rito ipinapakita ang takot na palaging bumabalot sa buong sistema niya sa tuwing ganito ito. Sige na miss, ako na bahala rito. Hindi ka mawawalan ng trabaho. Hinagod niya ang likod ng babae. Inalalayan niya rin tong tumayo at inihatid pa sa labas. Ay pucha! Nasapo niya na lamang ang dibdib nang sa paglingon niya ay bulto ng galit na si Darius ang bumungad agad sa kanya. Nanggugulat naman po kayo eh. Pasimple siyang umatras palayo dito. Ngunit napaigtad na lamang siya nang hapitin siya nito sa bewang at idikit ng husto sa matigas nitong katawan. Alam mo ba kung anong ginagawa mo? Handa ka ba sa magiging parusa ko dahil sa ginagawa mong pangingialam? Nang aakit ang tonong yun ni Darius. Sunod-sunod ang ginawa niyang paglunok ng laway nang unti-unti nitong inilalapit ang mukha sa kanya. Gusto niya sanang iiwas ang mukha ngunit napigilan siya nito. Hawak na nito ngayon ang kanyang panga gamit lamang isa nitong kamay. Scared? Nakangising tanong nito sa kanya. Asa, ba't naman ako matatakot sa'yo? Sa multo nga hindi ako natatakot eh. Sa'yo pa kaya? Tapang-tapang ang sagot habang ang mata niya'y hindi malaman kung saan isesentro. Pero ang totoo, para na siyang maiihi sa sobrang kaba. Ngunit ang tapang na yun ay bigla na lang umatras. Nang bigla na lang siyang suminok ng magkakasunod. Is that what being fearless is like? Sa unang pagkakataon ay nakita niyang ngumiti ang binata. Bahagya itong dumistansya bago siya pinitik sa noo. Pinakawalan na rin siya nito at ibinaling ang tingin sa dala niyang nilagay niya sa center table na naroroon. Ano ba yung dala mo? Bruskong tanong nito sa kanya. Pagkain, malamang. Nasisinok na sagot niya. Can't control your hiccups? May ngisi sa labi nitong baling ulit sa kanya. Nakokontrol ba to? Kung nasinok ulit. Hindi ka naman dyan eh. Mataray niyang sagot. Ito naman kasi may dahilan kung bakit nararanasan niyang ganito ngayon. Pinapa-abnormal na nga nito ang tibok ng puso niya. Nagagawa pa nitong pasinukin siya kapag nagtatagpo ang kanilang mga mata. Kulang na lang ay magdaop na ang kanilang mga labi. I know the medicine. Anito,
Umarko ang kilay niya pero hanggang dun lang ang tanging niyang nagawa. Nang mabilis siya nitong kinabig at mapanuksong ginawaran ng masuyong halik. Darius! Habang kaya pa niyang kontrolin ang sariling emosyon ay pilit niya itong tinutulak. Ito kasi ang dapat paiibigin niya. Hindi siya itong mahuhulog na tipong hirap na siyang umahon pa. Nagmistulang gutom na sanggol ang lalaki habang ang dalagay hindi alam ang gagawin. Ito pa lang naman kasi ang unang beses na naranasan niyang mahalikan at hindi niya maintindihan ang halo-halong emosyong ipinararamdam sa kanya ng puso niyang walang patid sa pagtambol. Marahang pinadausdos ni Darius ang hindalaki sa labi ng dalaga matapos niya itong pakawalan. It works. Nawala ang sinok mo. Pili yung saad nito tsaka pinisil ang ilong niya. Your cheeks turned red too. Cute. Anito bago pa siya iwang nakatulala lang doon. Hindi ka ba sasabay sa akin na kumain? Untag sa kanya ni Darius na naroroon na sa harap ng pagkain at prenteng tinitikman ang lahat ng niluto niya. Hinalikan mo ko tapos sa akto ka dyan na parang walang nangyari? Ngayon lamang siya tuluyang natauhan. Kaya't ngayon niya lang ito nagawang pagsabihan sa nagawa nito sa kanya. You should thank me. Kibit balikat lang nitong sabi. Wow ha! Ako pa talaga magpapasalamat sa'yo. Namu ka, kinuha mo yung first kiss ko. Palatak niya rito. And so, big deal ba? Kunot noong tanong nito sa kanya. Abay, loko to ah. Siyempre no. Lumapit siya rito at kinuhang dalang pagkain para dito. Dala ng magkahalong iritasyon at pagkadismaya. Parang wala lang kasi dito. Palibhas ay marami ng babae ang dumating sa buhay. Kaya simpleng bagay na lang para ditong pagkuha sa una niyang halik. Hey! Napatayo tuloy si Darius nang wala sa oras. Give it back. Kung hindi ikaw mismong kakainin ko rito. Dito mismo. Banta nitong mabilis na umepekto sa kanya. Good girl. Nasisiyahang anito matapos niyang ibalik ang kinuha. Tinapik pa nitong katabing upuan. Sit here. Mahinahong mando nito sa kanya. Nakyukyutan ka na siguro sa akin. Kahit na apektado pa rin sa halik na pinagsaluhan nila kanina, ay umakto siya ng normal. Mukhang nasa 1/4 na kasi siya ng planong mapaibig at mapatino ito. Maybe, kaswal lang itong sabi na nagbigay init sa magkabilaan niyang pisngi. You're blushing again. Ngising anas nito. Nakapa niya ang pisngit agad na nag-iwas ng tingin. Mainit dito. Giit niya. Talaga ba? Natatawa nitong sabi kapag kuwa'y tumangu-tango. Tinapik muli nito ang katabing upuan kaya't umupo na lamang siya doon. Bakit nga pala umiiyak yung babae kanina? Ano na naman bang ginawa mo? Kasalukuyan na silang kumakain nang usisain niya ito sa naaktuhang eksena kanina. Her work is trash. Tipid lang na sagot ni Darius. Grabe ka naman. Lahat ng trabaho pinaghihirapan, kaya wag namang magsasalita ng masama sa kapwa. I don't need your opinion. Irap na sabi ni Darius. Kita mo ito, nagsusungit na naman. Kanina lang ngingiti-ngiti tapos ngayon magsusungit na naman. Bipolar ka din eh no? Who cares? Masungit nitong sabi. Ako, may pake ako kaya umayos ka. Tss, kumain ka na nga lang dyan. Pagsusungit pa nito. Humaba tuloy ang labi niya at ipinagpatuloy na lang ang kinakain. Hindi niya nga lang minsan mapigilang bumulong-bulong kapag medyo naiinis na. Hey, would you stop murmuring? Nakakairita. Puna ni Darius. Naririnig naman kasi niya ang mga binubulong nito kahit na mahina yon. Though cute ang mga gestures nito pero hindi niya pwedeng ipakita na nagugustuhan niya ang personalidad nito. Nakakatuwa para sa kanya dahil hindi ito natatakot na sagut-sagutin at ipagtanggol ang sarili sa kanya. She admires her since childhood. Natabunan lamang ang pagtingin niya rito noong makilala niya ang babaeng naging dahilan kung bakit sila ni Mariano hindi maayos. Kusa na sana siyang magpaparaya dahil mas mahalaga sa kanyang magandang samahan nilang magkapatid kahit alam niyang siyang mahal ng babae. Ngunit bukod sa paninira ay hindi si Mariano lumaban ng patas. Pinakialaman nito ang babaeng minamahal niya. Ang masama pa, pagkatapos nitong makuha ang babae ay
Basta na lang nitong iniwan. Nadurog ang babaeng pinag-aagawan nila noon. Kaya't mas pinili nitong lumayo kasama ang naging bunga sa kapangahasan ng kapatid niya. Isa rin sa mga dahilan kung bakit nagawa niyang kalabitin ng gatilyo ay dahil pati si Elise ay gusto nitong makuha na naman. Ako na lang nagtsatsaga sa ugali mo tapos nag-iinarte ka pa dyan. Saad muli ni Elise sa mahinang tono habang puno ng pagkain ng bibig. I've heard it. Pigil ang ngiting Anya. Nginuya-nguya muna nito ang kinakain bago yun nilunok. Ay bakit? Ipinaririnig ko nga sa'yo Takles ang anito. Ang sungit mo masyado. Hindi bumabagay sa sukat mo. Ang kapal mo naman. Sa'yo nga hindi bagay ang pagkagalit Nagreklamo ba ako? Palatak nito sa kanya. Maraming nababaliw at nagkakandara pa sa isang tycoon na tulad ko. Kaya mahirap paniwalaan yung sinasabi mo. Mayabang niyang sabi. Lakas ng aircon dito Sa sobrang lakas nilalamig na ako. Yeah, sinadya akong isagad. Pagsakay niya sa dalaga. Umasim tuloy ang mukha nito at hindi na siya pinansin pa. Sa asara nila ngayon ay siyang panalo. Pikon. Pagpaparinig niya. Nye 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 nye. Parang bata nitong ginaya-gaya ang sinasabi niya. Kaya't ang pantay at mapuputi niyang ngipin ay kusang lumalabas. Hindi niya rin maiwasang hindi pasadahan ng dila ang labi. Lalo na nang saglit itong natulala sa muling pagsilay ng kanyang ngiti. Ang gwapo mo, lalo kapag umingiti ka. Ngiti ka lang lagi Wala sa sariling saad ni Elise. Huli na nang mapagtanto niya ang nasa isipan ay naiboses niya matapos sa kanyang tumango si Darius. Noted, let's finish this. May project ako sa'yo. Ani Darius kasunod ng paggulo nito sa buhok ng pinamumulahang dalaga. Clueless man sa nais ipagawa ng binata ay tumango na lamang si Elise bilang pagsang-ayon. Wala nang naglakas loob pang magsalita habang inuubos nila ang pagkain. Tsaka lang magbukas ng usapan ng tuluyan na silang natapos. Anong project ba? Kailangan ko ng magandang likha para sa building na gusto kong ipatayo this year. 5 warehouse din ang kailangan kong gawan mo ng disenyo bukod sa building na gusto kong gawin mo. Alam mo kung anong negosyong pinamamahalaan ko. So I expect an awesome result. After that, I'll give you $1 million kapag nagkasundo tayo sa disenyo ng gawa mo. Paglalatag ni Darius sa proposal na nais ipatrabaho sa dalaga. Alam niya ang potensyal ni Elise. Graduate ito as an architect, kaya't nagtitiwala siyang magagawa nito ang hindi magawa ng mga architects niya. Challenge accepted! Thrilled na nakipagkamay si Elise kay Darius. Hindi pa man kasi niya hawak ang lapis ay nai-imagine niya na ang designs na ipepresent sa binata. I need it by tomorrow. Pahabol pa ni Darius na nagpalaglag sa panga ng dalaga. Seryoso ka? Hindi makapaniwalang tanong niya na tipid lamang na tinanguan na ngayon nakahalukip-kip habang nakaupo sa swivel chair na binata. Aba ayos, mag-aala flash pala ako nito Napapahilit na lang sa sentidong wika pa niya. Pupwede ka pang umatras, ani Darius. Sinabi ko ba? Ikaw naman masyadong seryoso. Oo na, bukas na bukas basta bago dumilim nasa iyo ng designs sa mga gawa ko. Huwag ka nang umangal pa sir dahil hindi madali ang pagguhit ha. Alright, you may go. Tuluyan na rin natapos ang usapan. Marami pang importanteng gagawin si Darius. Kaya kahit na gusto niyang ihatid ang dalaga ay hindi niya magawa. Kaya ipinasundo niya na lamang si Elise sa personal driver ng pamilya niya. Nakakabinging katahimikan ang bumalot sa loob ng opisina ni Darius. Hindi niya mawari kung bakit nangungulila kagad siya sa magilaw na presensya ng dalaga. Hinahanap ng kanyang mga mata ang iba't ibang ekspresyon sa magandang mukha ni Elise. Ngayon bigla siyang nagsisi na pinaalis niya na ito. Kung hindi pa nga siya katukin ng sekretarya na iimpormahin siyang kailangan na siya ng mga board members, ay hindi pa siya mababalik sa realidad. Sa kabilang banda, abala si Elise sa ginagawang disenyo para sa building na nais ni Darius. Una niya na muna yung ginawa dahil mas maraming gagawin doon kumpara sa mga warehouse. Binibigyan na lamang siya ng kanyang ina ng pagkain at kape kapag humihingi siya. Ay, natapos din! Iniinat niya ang nangalay na kamay.
In-stretch niya pa ang katawang literal na napagod sa trabahong ginawa. Madaling araw na rin nang matapos niya ang pinagagawa sa kanya ni Darius. Laking pasalamat niya nang natapos niya yun. Makakapagpahinga pa naman siya ng maayos dahil binili na ni Darius ang kanyang ina na huwag siyang maghahanda ng agahan dahil sa labas na lamang ito kakain. Itinabi niya na muna mga natapos na trabaho bago tuluyang mahiga sa kama. Hindi naman naging maramot ang antok sa kanya lalo't pagod ang katawan niya. 8:00 na rin ng umaga nang magising siya. Nataranta pa siya dahil nakakahiyang tinanghali na siya ng gising. "Oh, iha, ba't nagmamadali ka?" Nakasalubong niya ang ginang sa hagdan. Paakyat ito habang siya'y pababa. "Tinanghali na po kasi ako ng gising eh. Hindi po ako nakatulong sa mga gawain dito para sa umagang to." Nahihiyang paliwanag niya. Bahagya tuloy na natawa si Rebecca. "Ano ka ba iha? Ayos lang yun. Nasabi na sa amin ni Darius na hayaan ka lang dahil may ipinagagawa siya sa'yo. Siya nga pala natapos mo na ba?" Opo. 3:00 ng madaling araw ko rin pong natapos kaya hindi ko po napigilang tanghaliin ng bangon." "Ang sipag-sipag mo naman iha. Wag lang aabuso sa katawan ha." Marahan itong hinagod ang kanyang buhok. "Opo, salamat po sa concern, senyora." "Ano ka ba? Tita na lang, wag ng senyora." Sige po, tita." Nahihiyang pagsunod niya sa nais nito. Tita, si Senyorito Darius po ba umalis na?" Kapag guway tanong niya. Sumilay naman tuloy ang pilyang ngiti sa labi ng ginang. Oo, iha. Kanina pa. Palagi namang maagang anak kong yun kapag papasok sa kumpanya. Nakakatuwa nga kanina Dahil walang bangayang nangyari. Abay hinayaan lang ni Darius ang kapatid niyang paringgan siya. Mukhang tumalab ang gayuman ng isang Elise Tuazon. Nanunod yung anito. "Naku, hindi naman po." Kamot ulong tanggi niya pero mukhang hindi sa kanya naniwala ang ginang. "O siya, kumain ka na muna dun sa baba. Hayaan mo nang gawin ng mga kasama mong gawain dito. Puntahan mo na lamang ang anak ko pagkatapos mong mag-agahan. Tiyak ko matutuwa yun." Isang tapik sa braso ang iniwan nito sa kanya bago magpaalam. Parang imposible namang mapatinuko yun ng ganun kadali. Kumbinsi niya sa sarili. Nagkibit-balikat na lamang siya bago naglakad patungo sa kusina. "Oh, anak, tulala kaya tariyan." Kasalukuyan na siyang kumakain nang lapitan siya ng ina. Sa kakaisip niya sa nangyari sa kanila ni Darius kahapon, ay hindi niya na namalayang napapatulala na pala siya habang kumakain. Wala po, Nay." "Tungkol ba ito kay Senyorito Darius, anak?" Tumabi sa kanyang ina't masuyong hinagod siya sa likod. "Nay, hindi naman ho. Marami lang po akong gustong mangyari sa buhay ko. Gusto ko po kayong bigyan ng magandang buhay tulad ng ginagawa niyo sa akin. Ayoko pong habang buhay na lang kayo magtatrabaho." "Ay nako, ang anak ko talaga. Hindi ko naman kailangan ng mga iyan, anak. Makita lang kitang masaya at successful sa buhay mo, masaya na ako. At higit sa lahat, mas ikaliligayan ng puso ko kapag nakita kitang kasama ang lalaking makakasama mo hanggang sa dulo. Lalaking iingatan at tatratuhin ka na parang isang reyna tulad ng tatay mo. Huwag mong i-pressure ang sarili mo, anak. Palagi mong tatandaan na nandito lang si nanay lagi para sa'yo. Mahal kita palagi." "Nay naman, pinaiiyak ako kaya aga-aga ang drama natin." Parang batang pinawi niya ang luha. Kasunod ng pagyakap niya sa ina na siyang may dahilan kung bakit kahit na sa sobrang hirap harapin ang bawat bukas na merong hamon, ay kinakaya niya para dito. Matapos ang drama'y nagkatawanan silang mag-ina, dala ng mga korning biro ni Elise. Pasado 9:00 nang matapos sa paglilinis sa sarili sa Elise. Kinatok pa siya ni Rebecca upang abutan ng dress na nais itong isuot niya, papunta sa opisina ni Darius. Ang dahilan ay gusto nitong magningning sa labis na pagkamangha ang panganay na anak. Ayaw niya man sanang tanggapin ay wala naman siyang nagawa nang ipilit yun sa kanya ng ginang. Kasama pa nito ang asawa kaya talagang wala siyang nagawa.
Ang ganda-ganda mo talaga, Iha. Bagay na bagay ka sa anak ko. Sana nga talaga magkatuluyan kayo. Anang ginang matapos niyang maisuot ang eleganteng dress na ibinigay nito. Lumitaw ang magandang hubog ng kanyang katawan, pati na ang pantay na kulay ng kanyang balat. Salamat po. Nahihiya niyang nakamot ang batok. Parang biglang tumalo ng puso niya nang marinig ang mga salitang hindi niya inaasahang maririnig sa ginang. Si Kanor na lamang ang maghahatid sa iyo, Iha, dahil si Achilles may ipapanalong kaso sa korte ngayon. Maaga ring umalis ang batang yun Anang senyor na nasa gilid ng asawa. Sige po, salamat po. Pakiramdam niya'y ang taba-taba ng puso niya sa sobrang bait ng mag-asawa. Sige na, Iha. Naghihintay na sa'yo si Kanor sa labas. Anang ginang na agad niya namang tinanguan. Nagpaalam na rin agad siya sa mga ito. Hawak niya ng designs na ginawa kagabi. Hindi niya mawari kung para saan ang kabang nagpapahina ngayon sa tuhod niya. Bakit ba ako kinakabahan? Si Darius lang naman yun. Mahinang sambit niya. Anong si Darius lang? Isang tycoon yun. At ubod pa ng gwapo. Matalino, macho, mayaman, at maraming alam sa buhay. Mabilis na kontra ng isipan niya. Inalog-alog niya na lang ang ulo at tuluyang kinalma ang sarili. Oh, Elise! Saglit na natigilan si Mariano na kasalukuyang papasok ng mansyon. Mukhang may pinuntahan to dahil ang ayos ng suot nitong damit. You're so damn hot! Sambit nito kapag kuwan. Pero imbis na matuwa ay naiilang siya doon. Lalo na sa uri ng tinging ibinibigay nito. Para kasi siya nitong hinuhubaran. Saan ka ba pupunta? Ihahatid na kita. Malambing na presenta nito. Ay naku, hindi na senyorito. Salamat na lang po. Mabilis niyang tanggi. Ikaw naman, para namang hindi tayo naging close ng mga bata pa tayo. Sige na, ihahatid na kita. Saan bang punta mo? Pagpupumilit pa nito. Senyorito, wag pong makulit. Wag na po sabi. Seryosong saad niyang ikinatawa nito ng pagak. Alam ko na. Kay Darius ka pupunta. Tumangutang pa ito. Swerte niya naman. Pinaghahandaan ang isang binibining gaya mo. Ingat ka lang ha. Masamang tao ang kapatid kong yun Wala siyang sinasanto. Hindi siya ganon. Mabilis niyang putol dito. Ngumisi ito't tumawa pang muli. Ganun ba? O sige. Ingat ka na lang. Dumapo ang palad nito sa kanyang braso. At may diing pinadausdos nito ang palad doon na nagbigay kilabot sa kanya. Marahas niyang binawi ang kamay at walang paalam tong iniwan. Sapo ang dibdib nang makapasok siya sa loob ng sasakyan. Dama niya kasi ang mga matang nakasunod sa kanya. Bago pa man siya makapasok sa SUV na mamanihuhin ni Mang Kanor. Oh, ayos ka lang ba, Elise? May namumutla ka. Puna ng driver nang mapansin siya nito. Opo, tara na po. Anya rito. Pilit niyang itinatago ang takot na bumalot sa kanya nang hindi na mag-usisa pang may edad na ring driver ng pamilya Montero. Ilang minuto pa'y tuluyang narating ni Elise ang kumpanya ni Darius. Kilala naman na siya doon ng mga empleyado, kaya't hindi na naging mahirap ang pagpunta niya sa chairman's office. Excuse me, Senyorito Darius. 3 beses niya rin kinatok ang pinto ng opisina upang impormahin ng binata na naroroon na siya. Come in. Baritonong utos sa kanya ng binatang nasa loob. Nagpakawala muna siya ng hangin bago pumasok sa loob. Abala si Darius sa mga papel. Nag-angat lamang to ng tingin nang huminto na siya sa tapat ng lamesa nito. Dala ko na yung ipinagawa mo. Nakagat niya na lang ang labi ng mautal. Sino ba naman kasing hindi mapapakali? Kung makatingin kasi si Darius, ay para bagang nakakita ito ng Diyosa. Ayaw niya mang isipin yun pero yun kasi ang nakikita niya sa mga mata ng binata. Tumikhim ito ng marahil na pagtanto na napako na ang mga mata nito sa kanya. Umupo ka. Alok nitong kaagad niyang sinunod. Ibinigay niya na rito ang envelope na pinaglalagyan niya ng kanyang mga designs bago na upo. Kita ang nasisiyahang impresyon sa gwapong mukha ni Darius habang isa-isang tinitingnan ang gawa ng dalaga. Hindi nga siya nabigo at nadismaya sa talentong meron nito. Naglahad si Darius ng kamay sa harap ng dalaga. Profesional ang kanyang akto
dahil oras pa rin to ng trabaho. Well done. Anong gusto mo sa pera? Cash or check? Siguro sa bangko na lang. Okay, I'll send it to you. Hiningi nito ang bank account number niya sa bangko na kaagad niya namang ibinigay. Tanghali na rin, sabayan mo na akong kumain. Kinuha na nito ang cellphone maging ang wallet, tsaka siya hinapit sa bewang at sabay na lumabas. Pinagtitinginan na sila ngunit baliwala lamang yun kay Darius. Darius, yung kamay mo, baka kung anong isipin sa atin ng mga tao. Sita niya dahil hindi niya na kinakaya ang mga bulong-bulungan, lalo na ang mga tinging ibinibigay sa kanila ng mga empleyado ng binata. Don't mind them, ako lang ang intindihin mo. Anang binata na nagpabilis palalo sa tibok ng puso niya. Nagmistulan silang magnobyo't nobya dahil hindi talaga ni Darius inalis ang kamay sa bewang ng dalaga. Mainit niya pa itong kinabitan ng seatbelt matapos pagbuksan ng pinto ng kotse. Sa isang 5-star hotel na piling dalhin ng binatang dalaga. Deserve nitong dalhin doon hindi lamang dahil naabot nito ang hinahanap at ninanais niyang gawa. May iba pang dahilan na tanging ang puso niya lang nakakaalam. Wala naman sigurong masama kung pagbibigyan niyang muli ang sarili na sumaya. Ang mahal-mahal naman dito. Doon na lang tayo sa food park. Yung 200 mo doon solve na solve ka na eh. Sinadya talaga niyang hinaan ng boses dahil nakakahiya naman kung may makaririnig, lalo't mga mayayamang tao ang kumakain doon. My treat, hindi mo kailangang kabahan. Ni ang mamroblema dahil sagot ko naman. Piliin mo ang gusto mong kainin. Don't mind the price. Malambing ang tono nitong sabi. Gusto niya na lang talagang sampalin ang sarili dahil pakiramdam niya. Ang haba-haba ng buhok niya. Ayaw niya mang mag-assume pero mukhang napapalambot niya na ang dating matigas na puso ng binata. Maraming araw pang lumipas at sa mga araw na yun ay hindi na sina Elise at Darius mapaghiwalay. Gusto kasi ni Darius na palaging nakikita at nakakasama ang dalaga. Pansin ko ang pagbabago sa'yo anak. Mukhang iba na yan ah. Mahal mo na ba? Naroroon ang mag-amang Rafael at Darius sa library. At kasalukuyang pinag-uusapan ng sinisimulang building na si Elise mismo ang nagdisenyo. Yes papa, and I'm planning to court her. Kapag sinagot niya ako magpo-propose kagad ako. Ayoko nang patagalin dahil hindi ko na nagugustuhan ang mga galawan ni Mariano. Lalaki ako. Alam kong gusto niya rin ang babaeng mahal ko. But this time, hindi na ako magpaparaya. Help me papa. Tulungan mo kong magtagpo sila Samantha at Mariano. May anak sila at kailangan na si Mariano ng anak niya ngayon dahil lumalaki na. Gulat ang rumihistro sa mukha ni Rafael matapos isiwalat dito ni Darius ang buong katotohanan. Anong sabi mo? Kapwa silang napalingon sa taong nagsalita. Alam kong narinig mo ang lahat ng sinabi ko. Be a man, Mariano. Harapin mong responsibilidad mo kay Samantha at sa naging bunga ng kasalanang ginawa mo sa kanya. Naroroon ang otoridad sa boses ni Darius nang harapin ito ng buong tapang ang kapatid. Alam mo ang lahat ng to noon pa pero hindi mo man lang sinabi sa akin. What the heck? Umalingaw-ngaw ang galit nitong boses. Relax, Mariano. Saway ni Rafael. And how can I relax, Papa? Sabihin mo sa akin kung paano. Nagbaba ang mga mata nito sa sobrang galit. Damn you asshole. Ikaw tong may ginawang mali. Kaya't huwag mong ibubuhos sa akin ang sisit galit mo. Go and chase her. Huwag kang duwag. Ipakita mo sa aming may bayag ka. Hindi mo ako kailangang utusan. Pagkasabi nun ay iniwan sila ni Mariano. Sabay na nagpakawala ng hangin ang mag-ama. Mas maigi nang narinig niya ang mga sinabi mo. Ngayon natauhan na siya. Hayaan na lamang natin siyang gawin ang sa tingin niya'y tama. Kilala ko ang kapatid mong yon. Barumbado lang yon pero hindi tumatakbo sa responsibilidad. O siya, good luck sa panliligaw mo kay Elise ha. Sundan niyo kagad ang apo namin ng mama niyo kay Mariano nang makarami kami ng apo. Kita ang galak sa mga mata ng Ginoo. Bagay na ikinatuwa naman ni Darius. Thanks Papa. Kinansila ni Darius ang lahat ng meetings para sa araw na ito dahil inilalaan niya ang buong oras at atensyon sa dalagang noon pa man ay nakuha na ang atensyon niya. Ayos na ayos anak ka. Maliligaw na ba?
Tudyo nang nagagalak na si Rebecca nang madatna ng anak sa silid nito na nagpapagwapo sa harapan ng salamin. Kahit nagwapo naman na ito. Yes, Mama. Maagap na sagot ni Darius. Masaya ako anak na makita kang umiibig muli. Bilisan mo lang nang mabigyan mo na kami ng apo. You already have, Mama. Ngiting Anya. Anong ibig mong sabihin? Si Samantha, may anak sila ni Mariano. It's a long story but yeah, lola ka na. Masayang sabi. Mangyak-ngiyak sa labis na tuwang ginang dahil ang pinakang pangarap niya ay nagawang tuparin ng ikalawang anak na si Mariano. Nilisan na rin ni Darius ang mansyon. Wala kasi si Elise dahil nagpaalam tong aasikasuhin ng planong negosyo para sa ina nito. Marami itong nilalakad na papeles dahil malaki-laking bigasan ang nais nitong ipatayo. Nag-alok ng tulong si Darius pero ayaw talagang tanggapin ng dalaga. Dahil ang rason ay sariling effort ang gusto nito para sa ibibigay na regalo sa pinakamamahal na magulang. Dumaan lang muna si Darius sa isang flower shop para bilhan ng bulaklak ang dalaga. Nagpa-reserve na rin siya sa resto na pagdadalhan niya sa dalaga. Hi! Isang matamis na ngiti ang umukit sa labi ni Darius nang madatnan si Elise na bising-busy sa harap ng mga papel nito. Parang tatalo ng puso niya sa saya nang gantihan nito ang ngiting ibinibigay niya. Darius, anong ginagawa mo rito? Namiss kita kaya sinundan na kita dito sa inyo. Here, take this. It symbolizes my pure intention to you. Inabot niya ang bulaklak sa dalaga at walang paalam na kinuha ang isang kamay nito at dinala yun sa labi. Salamat, pero bakit may paganito? Anong okasyon? Wala. Gusto ko lang bigyan ka ng bulaklak dahil deserve mo yun. Isa pang halik sa kamay ang iginawa ni Darius bago niya yun pakawalan. Bakit? Isn't it obvious? Gusto kita. I mean, mahal kita since day one. Wag naman sana akong mahirapang kunin ang inaasam-asam kong oo mula sa'yo. Nahihiya nitong sabi na nagpangiti kay Elise dahil namumulang magkabilang tenga ni Darius. Depende sa effort mo yung magiging sagot ko. Kahit mahal niya pa rin ang binata, ay gusto niyang magpakipot muna ng konti dahil nais niya ring maranasan ang maligawan ng isang Darius Montero. Hinding-hindi ka madidisappoint, ma'am. Sumaludo pa ito kaya't hindi niya mapigilang hindi matawa. Ang corny mo naman ngayon. Dahil sa'yo yun. Ay sus! Kain tayo sa labas, Marilag. Marilag? Bakit naman Marilag? Dahil ganun ka sa akin. I've been enchanted mula nang dumating ka. Hindi ganun katahimik sa pwestong yun pero rinig nila pareho ang malakas na tibok ng kanilang mga puso. Inayos lang muna ni Elise ang mga nilakad na dokumento bago sumama kay Darius. Buong akala ng dalaga ay isang simpleng lunch date lang. Pero hindi dahil ang bongga na mga pasabog ng gwapo niyang manliligaw. Isinayaw pa siya nito't kinantahan. Lahat ng pinapangarap niya noon sa isang lalaki. Partikular sa manliligaw niya ay naibigay lahat ni Darius. Kaya naman sa mismong kaarawan nito ay tuluyan niyang ibinigay ang sagot na oo. Doon din ay nag-propose sa kanya si Darius. Nakakatawa lang dahil inamin nitong palaging nasa bulsa ang biniling singsing. Sino mag-aakala na yung babaeng lihim ko lang na hinahangaan noon ay fiancé ko na ngayon. Thank you, love. Thank you kasi hindi ka napagod sa akin kahit na salbahe ako. Thank you for all the effort. I love you, may Marilag. I love you too, Darius. Isang masuyong halik ang pinagsaluhan nila matapos ang pagbibitaw ng mga pangakong nagbibigay kiliti sa kanilang mga puso. Ilang araw na lang ay ikakasal na sila. Pauunahin lamang sila Samantha at Mariano bago ang sa kanila dahil iyon ang request ni Mariano. Pinagbigyan na nila dahil baka magtampo pa. Ang halik na kanilang pinagsasaluhan ay nasundan ng mga maiinit na haplos. Kapwa na silang nadadarang sa init ng kanilang mga katawan. Kaya tuluyan nilang ipinadama ang wagas na pag-ibig sa isa't isa. Puno ng pagmamahal na isinuko ni Elise ang dangal sa mapapangasawa. Hindi naglaon ay ikinasal sila at biniyayaan ng kambal. Hindi naging madali ang panganganak ni Elise
Kaya hindi na sumubok pang bumuo ulit ni Darius sa sinapupunan ng asawa. Ayaw niya nang manganib muli ang buhay ng babaeng pinakamamahal. Kaya't sapat na sa kanya ang kambal nilang anak na pinuno nila ng pagmamahal. Pinalaking merong respeto at higit sa lahat ay may takot sa Diyos. Wakas!